Hello everyone, our topic for tonight is from the book of Kings and it's all about Solomon. Nung sumasamba siya sa Diyos noong mga time na yon, kinagabihan na naginip siya. At sa pamamagitan ng panaginip, ito yung sinasabi, "At give you the Lord appeared to Solomon during the night in a dream, and God said, ask for whatever you want me to give you." So, yung si Lord, sinabihan siya na hingin mo sa akin lahat ng gusto mo. So, sabi doon, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi sa kanya na humingi siya ng kahit na ano at ibibigay sa kanya kahit ano yon. So, napakaswerte niya kasi kahit anong hilingin, kasi ang Diyos mapagbiyaya, walang kahit na anong bagay na ipagkakait niya sa atin. Ang Diyos natin hindi madamot at hindi niya pinagkakait ang lahat ng mabubuting bagay para sa atin because we have a generous God. Minsan tayo nga bilang tao napakagalante natin, pero ang Lord lahat ng nilikha niya, lahat ng pangangailangan bilang tao, binibigay niya. Binilikha niya na lahat ng kailangan nating ma-produce. Yung kalikasan, yung ano man ang kailangan ng tao para mabuhay dito sa mundo. Siya yung nag-produce nun. Napaka-generous niya kasi. Pero lahat ng yan ay may boundaries. Lahat ng mga yung binibigay sa atin ng Diyos na blessings, gifts, at kung ano man ang natatanggap natin mula sa Diyos, ay lahat yan ay may limitado. At depende yan sa kapasidad natin. Hindi niya tayo bibigyan ng mga bagay na ikakasama natin. Kasi, yung pera kapag sobra-sobra, dun yung nahuhulog tayo sa kasamaan. At ginagawa natin, sobra. Lahat ng bagay na sobra, masama. Kasi, yung katawan nga natin mismo, mabuting bagay. Pero, minsan nagagamit natin sa kasamaan. Yung pera, kapag binibigay sa atin ng Panginoon, binibigay yan sa atin para sa ikabubuti natin. Pero minsan, nagagamit natin sa mali. Yung blessings ng Lord ay nililimitahan yan ng ang ating kapasidad. Lalo na kapag nahulog tayo sa kasalanan. Kaya minsan, piling natin ang damot ng Panginoon. Pero minsan kasi, yung kapasidad natin para i-handle yung mga bagay na binibigay niya sa atin. Kaya natin na maghiling ng mga pwede nating hilingin, kasaganaan na hingin natin sa Lord. Pero minsan mismanage natin yon. Kaya napakahalaga, katulad ng prayer ni Solomon, na sinabi ng Lord na kahit anong bagay ibibigay niya. Kaya yung panalangin ni Solomon, sabi niya, "Give your servant to govern your people that I may discern."
for who is able to govern. Yung parang bigyan mo ako ng karunungan para pamahalaan ang mga mamayan at kaalamang malaman kung ano yung mabuti at masama. Kasi napakarami ng pwede niyang i-govern. Ang daming anak ni David. Kaya si Solomon ang pinakitaan ng Diyos ng generosity. Isang kaharian na maunlad, masagana. At pinamunuan ni Solomon at binigyan ng lahat ng anumang kailangan. Kasi para i-handle ng maayos yung kingdom na yon, sabi ni Solomon, bigyan mo ako ng karunungan, wisdom, para magkaroon ng maayos na govern. Yung kapasidad ni Solomon, dahil pag alam niya yung i-handle lahat ng bagay, marunong siya na mag-handle na kung ano man yung binigay ng Lord sa atin. Kaya yun yung binigay ng Lord. Kasi hindi magbibigay ang Lord ng hindi mo kayang panghawakan. So, tandaan natin na kapag humihingi tayo sa Diyos, kailangan kaya nating panghawakan. Kung gaano natin, paano natin i-handle yung blessings ng Lord. Kung paano natin na ma-determine yung mga bagay na panghahawakan natin. Kaya kailangan natin ng karunungan. Kailangan natin maging good steward para bago tayo humingi ng mga pagpapala. Kasi minsan yung pagpapala ng Diyos, pag hindi natin na-handle ng maayos, ito ay nagiging sumpa. Pag binibless tayo ng Lord at kasaganaan, pero sa tuwing makakatanggap tayo nito, merong kaunlaran at yun yung minsan nakakalimutan na natin ang Diyos. Madalas, yung blessings ng Diyos na mismanage natin. Kaya doon sa bansang Israel, dahil sa sobrang kaunlaran, yung blessings na binigay sa kanila ng Diyos, sumamba sila sa Diyos-Diyosan kasi na-mismanage nila yung kabutihan ng Diyos. Yung Diyos natin, napaka-generous. Kaya niya ibigay sa atin lahat ng pwede niyang ibigay. Pero, make sure na kaya natin i-handle yung generosity na binibigay sa atin. Kasi, ito yung magtutulot sa atin na pwede natin makalimutan si Lord. Dahil, na-overpower natin lahat ng mga bagay-bagay na meron tayo. Kaya, pagka meron tayo, bless tayo, huwag natin, ibalik natin yung lahat ng papuri at pasasalamat sa Lord. At huwag natin kakalimutan na lahat ng mga nakakamit natin, lahat ng mga na meron tayo sa Kanya lang nanggaling. So, maging generous. Kung generous natin sa Lord, maging generous din tayo sa pagbigay ng papuri at salamat sa Kanya. So, yun lamang po. Maraming salamat. God bless.